Mega love shoutout. Mga kaibigan, ako po si Tech Shider. Welcome po sa aking YouTube channel. Muli po akong narito para i-share ang video interview ng ating mahal na inang Reynang Helen sa ating mahal na Haring Raja Mamay Abdurrajak, the first and last king of Southeast Asia. Ang buhay ng ating mahal na Haring Raja Mamay ay atin pong maihahalintulad sa magkapatid na sina Abel at si Cain. Inilahad ng ating mahal na inang Reynang Helen kung paano naputol ang sumpa sa pagtangkang paslangin ang mabait na anak ni Adam. Napakahalaga na ating mapakinggan ang mga pagsasalaysay ng ating mahal na Haring Raja Mamay, sapagkat ito po ay mga totoong nangyari sa totoong buhay, na hindi isinapubliko ng mga politiko at media. Ang video ay pagmamayari ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrajak. All credit po sa ating Her Royal Majesty at sa ating beloved Princess Putria Meriam Aljam. Ang original video ay inyo pong mapapanood sa kanilang official YouTube channel at Facebook page, na akin pong inilink sa ibaba ng video description. Para sa mga kompletong detalye, atin pong panoorin ang video, hanggang sa ito po ay matapos. Magandang umaga po sa inyong lahat. July 2, 2024. Ngayong araw, napakaganda dahil ang i-interviewin ko si Raja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrajak, Sharif al-Sultan Gamar bin Abdul Ghaffar, Jamalul Kiram III, the grandson of Tunku Abdurrahman Putra al-Hajj, the first king and last king of Southeast Asia, and the first prime minister of Semenanjung Malayo, which is called Kuala Lumpur, and that's grandson, the great-grandson of the 7th Sultan from predecessor of law, Saiful Rizal, from Borneo, from Brunei, and that is called Arhuse Rizal in the Philippine Islands. The battle of the brother against brother. How to stop yung tinatawag natin ang sumpa ng pagpatay ni Cain sa isang anak ni Adam. Yan, si Cain. Dito makikita natin. Kaya nga, ang diktasyon ng 7 Makdum, kung paano lagpasan ang espiritu na gustong pumatay sa totoong tagapagmana. Sa totoong pinili ng Diyos Ama. At iyan mismo ang ating kapatid, kaalyado, kasama at ang pawaris ng Malaysia, Philippines, Indonesia, Brunei, Singapore, England, Saudi Arabia at ng Philippine Islands. The grandson, iyan ang kategorya ng ating mahal na hari, ang nag-birthday noong June 14, 2024, na siyang hinirang natin para makontrol natin ang police power na pinahiram sa Amerika in 1776 at nasigundahan ng Carpenter Agreement noong 1915, noong March 22, 1915 na nag-end noong March 22, 2015. Kaya tayo naging parallel government kasi natapos yung Mapilindo in September 16, 2013. Kaya nga, Kuya Raja, as I call him, napakaganda ang aking pagplatada dito sa naging resulta ng ating misyon. In the year 2000, alam natin na may divine dictation from the 7 Makdum kasi ang mga lolo yan. Talagang dahil buhay ang pinakalolo na naging living witness, si Sharif Usman, Dato Ismail Ali, Sultan Turun Lawan Dumaga, Ismail Muhammad Ikram. Yan ang lolo na pumunta sa Sharif Kabungsuan, Cotabato City na nagbantay ng Ligwasan Mars, ang muhon, ang axis ng power na binantayan ng kanyang pinsan na Raja Sulaiman, si Ama Pandala Pasandalan, ang tatay ni Sultan Kayulawan Pandala Pasandalan, ang lolo ni Dato Ahmad Pandala Pasandalan. Mahal na hari,
in 2000, di ba, alam mo na ikaw ay pinili. Before that, ang muhon sana ng iyong paglabas, yung year Y2K. Yun na yung ano natin. Can you expound? Pwede mo bang sabihin kung anong kahalagahan ng year 2000? The year 2002, it was signed by John Paul II as the Y2K, Year of the King. That is my year, because the 300 Treaty of Spain was signed also in Vatican by John Paul I with the Sultan of Sulu, my great-grandfather. So, when they opened the capsule, the 2002 is the ended of the 300 years. So the Sultan of Brunei, which is also my uncle, Malali Saifuddin III, extended the 2002 to 2006 as the years necessary, officially sealed by the government of Brunei. The managing director and cooperating partner. That is why the Y2K is the year to come as the King of Southeast Asia, as the Sultan of Sulu in North Borneo, and the Commanding-in-Chief of the NATO. So therefore, mahal na hari, nandoon na yung partisipasyon ng Vatican with all the sultans. Ito ang ginagawa nila, na sila yung nagkokontrol ng maniobra para hindi lumabas ang totoong tagapagmana. Tama, kasi it was signed by Pope John Paul and Sultan Omar Ali Saifuddin. So therefore, from that time, meron ng involvement ang Vatican. Actually, that is all political drama. That is prediction by the Dr. Jose Rizal. Because Dr. Jose Rizal wrote a book, which is No Limitangeri and El Filibusterismo. That's why this book, all the scenario is conspiracy that begin with this book. That is the secret. How the Dr. Jose Rizal wrote this book in English. Touch me not, forget me not, forget me never, forget me sometimes, but not forever. That's why the King Philip of Spain ordered Ferdinand Magellan to arrest Jose Rizal alive. That's why he was arrested in Hong Kong together with Josephine Bracken. That's why the Navy Port of the Lupasuk Empire is a new kingdom, that is Los Kingdom of the East, was renamed by Ferdinand Magellan by giving his girlfriend Josephine Bracken to King Philip of Spain, and combined the Philips, and in Josephine, last of Josephine become the Philippines. Okay, so nakikita natin dito, mahal na hari, no? Kaya ako nagtatagalog. At mas maganda kung marunong ka pang magtagalog, maintindihan mismo ng ating mga kapwang Pilipino at ng mga Tausug, Basilan, Balangingi, lahat sila, kasi nakakaintindi sila ng Tagalog. Kasi ang audience natin ngayon, kung paano natin mapaintindi kung bakit tayo magkakaroon ng shutdown. So therefore, ang 2000, nandoon na simulat sa pool ang partisipasyon ng Rome, ng G5, mula pa in 1200, di ba? 1200 up to this time. Pero nagko-concentrate lang tayo dito sa year 2000 para makita nila na yung kanilang sinusuportahan ay ang mga kaalyado ng iyong kapatid, si Alnas bin Abdul Ghaffar. Ngayon, in 2003, di ba, doon ka na inutusan ng 7 Macdom, ng lolo pumunta sa Simonol para makuha mo ang dokumento ng predecessor of law kung saan nakalagay the 7th Sultan, si Lolo Rizal, si Saiful Rizal, si Husin. Ang 2002 na, ang 2003 na yan, mayroon isang
royal blooded family rin, ang pangalan niya si Payakon. Ang lolo niya, yun ang spiritual gene. Dinala ni Payakon ang isang kopya noong una-una pa maliliit ang pagsulat. Yun ang predecessor of law, 1405 and 1822. Ipabigay daw sa akin, sabi ng lolo niya. Sabi ng spirit of the jinn, Jin Islam Jin, yung lolo niya. Ang tawag yan yung si Julasby, Julasby ang pangalan ng lolo niya. Nung nabigay na sa akin, pinaayos ko yan, pinapaganda ko yan doon sa sandakan. Pinapaganda ko siya, pinapalaki ko ang sulat. May sira na kundi nag-shut down ang computer in 5 minutes I think. So, nag-on siya, lumabas ang pangalan ko with the continuation of the 12th Sultan, father of 16 Sultan. Doon na lumabas ang pangalan ko. Muhammad Gamal Mamay Hassan Abdul Rajak. So that is the implication now of the intervention ng Divino Gobyerno. Mismo in 2003, pinakita na sa iyo na ikaw nga ang pinili sa pamamagitan ng ginawa ng pinaayos mo through the internet, na iyan ang naging resulta na ginamit ng mga claimants na pumunta sa High Court of Sabah para i-claim ang Suluan North Borneo. Ang Sabah, di ba sabi mo kay Tan Sri Malanjong, 13 ang pumunta doon. 15. 12. 15. Okay, so kasama na yung kapatid mo doon na nag-claim. Pati yung nagawak ng lost and found document. Okay, so makikita natin na simulat sa pool binantayan ka na. So, 'di ba, ang tatay si Dr. Abdul Rajak hindi umupo as Jamalul Kiram III. Kaya inihanda ang trono, ang titulo para sa iyo. Tapos tayo sa 2003. In 2004, 24 September 2004, after my 3 years, I stay at the back of Wisma Supermarket Merdeka in Lido, Pinampang. After the 3 years of 5 PM, nakatulog ako. Pero hindi talaga nakatulog, pero parang Idlip. May dumating si Tungko, yung sa statue nandiyan sa Jalan Abdurrahman. There is an statue. Now the old office of Dato Mustafa before become now the office of the finance. So Tongko said, grandson, Chuchu, jalaskan, ipaliwanag mo sa akin sinong tatay mo, galing saan ang tatay mo, galing saan ang nanay mo. Ang sabi ko kay Tongko, ang tatay ko galing sa Maybong, Darul Jambangan, Brunei, Darussalam. Magkaisa po yan. Sa side yan ng tatay ko. Ang sa nanay ko ay yan na sa Pontianak Parang, Bumanggitong. Yan na ang lahi ni Datuk Pasang. Anak niya ay si Rajana Ngaji Asan Pasang. Yan ang the first wife of Muhammad Saleh. Ang sabi niya, siya ang Chris, ako ang katawan. Dia Chris, saya sarong, in Malay, katawan. Tapos dinala niya ako sa labas, binigyan niya ako ng pera, 50-50 ringgit. Hindi ko mahawak ang pera na yan, ang kapar ng 50-50 ringgit. Pero binilagay ko ulit sa bulsa ko. Paggising ko ng 7:30 AM, nawala ang pera. Kung wala ko nagising, mag-physical ang pera. Okay. Mahal na hari, baybayin mo kasi in 2000, nandoon na dapat makalabas ka na. In 2003, naipalabas na yan kaya nagbigay ka ng notice sa High Court ng Sabah. Subalit, nagsilabasan ang lahat dahil sa predecessor of law na dokumento. Kaya lahat iyan ililista mo. Kasi sila yung nagpatagal, si Payakon, si Alnas, si Musahari, si Federico Musahari, lahat ng tagaparang na nakakuha ng dokumento. So ngayon,
Di ba para maintindihan, kasi ikaw lang ang binigyan ni Lolo Hussein at ni tatay ni Dr. Abdul Kapar ng sikreto. Hindi si Alnas. Hindi naniniwala kailanman si Alnas sa iyo, tama? 2005. Okay, in 2005, inutusan mo mismo si Alnas para hindi ka na niya kulitin, hindi ka ipahiya dahil ikaw nagmi-mission ng patago mismo doon sa iyong ex-wife. Okay, ngayon, ipatunay mo sa buong mundo na si Alnas at saka si Hazan al-Bolkiah, si Sultan, nag-usap kasama yung isang sultan na anak ni Dayang Damit ni kapatid, no? Kasi dalawa yan sila na dinala sa Brunei. Si Dayang, anak Damit, yung nanay nila Raja, yung nila Jeffrey, Punta yung, lang tayo diyan. yes, okay. Isasabi ko na lang yan. Okay. Pero in 2005, nag-document na ako sa High Court of Sabah with the former Chief Justice Sabah in Sarawak, Tansri Richard Malanjon. Tansri Richard Malanjon know only my name as Gamar bin Abdul Gapar, but they do not see me yet in a personal appearance. All the document that I made I submitted to the High Court. So when I informed my brother, Arnas bin Abdul Gapar, regarding this Mapilindo, regarding this hiding secret of Mapilindo, they don't believe on me. So I said, I give you, but I will not give you the alas. I give you and I tell you the relationship. Macam mana kita keluarga, how we are going to have a relationship with the Brunei. I wrote him and I wrote in a piece of paper, and then they will see the Sultan. That's the why he was given also some jacket and others clothes and gold. So they did not give to me because the wife is greedy. Okay, that is... So they know all already. The okay. secret. Mahal na hari, ang ini-establish ko dito, ang konspirasiya. Dahil ang Brunei, ang Johor, si Alnas, ang nagpasimuno kasama ang mga head of states. Makapunta rin tayo diyan. Iisa-isahin ko yan. Iisa-isahin ko. Ang tanong dito, lumalabas yan lahat. Lumalabas lahat. Kaya in 2006, pinatay nila na ako sa dokumento. In 2006. We go by 2002, 2003, 2004, 2005, and 2006. Pinatay nila ako sa dokumento. May isang barangay captain, si Palim of Pulau-Gaya. They went to Tawau. Nagpunta sila sa Tawau. Sinakausap nila doon isang sultan doon, si Kasimuddin. That is in 2006. 2006. Sultan Kasimuddin bin Jamalul Kiram III, Jamalul Alam III, nandiyan sa Tanjung Laut, Tawau. Pati si Safi Abdal, Samuddin. Nung ginawa nilang affidavit in 2006, ay ako'y patay na. Pag the following day, namatay ang Katwa Kampong, head barangay captain, namatay kasi buhay ako eh. Yun lang ginamit nila na si Arnas. Ginamit nila na si Arnas, doon na nagkaroon lahat ang scenario of conspiracy, tinakpan nila na ako, ayaw nila na ako ilabas. Kaya in 2007, nagpatawag ang High Court of Sabah, Kota Kinabalu, by the Chief of Justice. Pagtawag niya doon sa mga claimant, sa mga 15, they are 15 of us. 15, imagine, one document. Ang document nito, hawak ni Federico Musahari, alias Aloha. Another claimant? Yeah, another claimant. Tun Mahathir, Dr. Mahathir knows this lost and found document found in 1985. Also, this Aloha wrote to Dr. Mahathir, but under all the document is I am the beneficiary of that document. So the 14 going to appeal in the High Court of Sabah on 2007, but I did not go. I know that that's my name. Then
according to the Chief Justice, all of you will be under arrest because even the real one did not appear here. He is the owner of this document. So, by 2008, the young guru, the young spiritual guru, that is spiritual from the Alam Gaib, the Limaya, one of my also family, this is Jul, the name is Julfika. The wife is the cousin of Chairman Miswari. So they will bring me to the guru. Then the guru said, I will take you a bath. And then after taking me a bath, they were going to inside the room, and then my great-grandfather coming into that guru, and they advised me to leave. Imagine, they advised me to leave. They gave me only the time 2 days. November 10 and 11, I must pull out from Sabah because the one who covered me is my own brother. Mataas pa sa Mount Kinabalu. Mataas pa sa Mount Kinabalu. Yan siya ang nag-block sa akin. That was in 2007, Raja? 2008. 2008. Pinauwi ka? Pinauwi. November 10 to November 12. November 11 only. That 2 days only. So therefore, nung pumunta si Alnas sa Brunei, pinlano na nila ito? Plano na rin. 2005. Okay. Yan ang ini-establish ko, mahal na hari. Bakit ko binabalik-balikan yung konspirasiya? Yeah. Kasi involved ang head of states. Malaysia, Philippines, Indonesia. Kasi during 2008, napunta ka na doon, pinuntahan mo na si Miswari. Pero ang dineclare ni Miswari, si Alnas. May mga patunayan. Ganito. Pagdating ko doon, I go by back door from Sempona to Sitangkay. On the November 11, or November 3rd, I already in Tawid-Tawid Sitangkay. So I make a kandori. Nagpakandori ako sa tatay ko, tatay ko, bago ako pumunta sa Sulu. Pagpunta ko sa Sulu, minute ko doon si advisor ni Miol of Sulu, Attorney Amin. Miol Amin, Talong. Na siya ngayon ang naging hari ng 2008. BTA ng Bangsamoro. Nagsabi pa si Ismael Kiram, nagpaliwanag pa siya doon sa station ng Notre Dame. Ismael Kiram is the son of the Punjungan. Nagpasabi pa siya before ako nandoon. Sabi niya, nandito na ang totoong apo, bumalik galing sa Sabah, nagpunta na dito sa Sulu. Nag-broadcast yan siya. Nag-broadcast, nagsabi, pero hindi natin alam kung saan siya nakatira. Dahil siguro nag-inform ang mayor sa kanya, ay ako, na bumalik na sa... Who is the mayor by that time? Miol Amin. Okay. Sige. It was broadcast by Ismael Kiram. So alam ni Mayor Amin na ikaw ay kapatid ni Alnas? Alam ni Miol Amin, kaya naghingi siya ng dokumento. Or the document, hiningi niya sa akin because he is the judge and he is the lawyer. How I know about your background. Okay, Raja, yan ang materiality kung bakit ang konspirasiya nag-ugat kay Mayor Amin na ginamit ng Korte Suprema ng Pilipinas at ng UP through Marvic Leonen at through nagnagawa nila yung blood compact, ginamit nila, pangalan mo rin. Yan. So ang galing ng maniobra ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao na yan ang dapat tuldukan mo sa ngayon. Yun nga, pag ano ko doon, may nagsabi ang pinsan ko, may pinadala pera, 9 billion US dollar, under my name, Malaysian name, Gamal bin Abdul Ghaffar. Dahil lahat ang pamilya, kung sino sa amin maunang mamatay, mag-report kay Queen ng Kaluluwa. Sabi niya, padalahan mo ang apo ko pera, si Mamay. Kaya nga, noon ako sa Zamboanga, dinala ko ang pinsan ko. Pero yung pinsan ko nakaalam niya na paralyzed, hindi makalakad. Pero yung isang kapatid niya, yun na si Tuasin, barangay captain ng Santa Catalina also. Pumunta kami. Ang sabi na sa akin ng director ng Central Bank Zamboanga, the old one,
Okay. Ang sabi niya, hindi ako ipasabi ng security kung anong purpose ko doon to see the Director of Central Bank. Sabi ko, hindi ko masabi sa iyo kasi confidential. O nagpunta maraming sundalo, maraming mga guard doon. O nakalabas yung director. Anong sabi ng director? I need a letter from the President. Yun lang ang sinabi niya sa akin. Kung mayroon kang letter galing sa Presidente, That's in 2009 na? 2008. 2008. Okay. Before we leave to Manila, may schedule na kayo papunta Manila dahil maghingi ako ng letter kay President Gloria. Naggawa muna ako ng sulat sa United States of America. Pinadala ko yan sa LBC. Kay Hillary Clinton. Kay Hillary Clinton, Secretary of Defense. State of America. May gawa. Pero ang reply, tinago ng Malacanang. Pinsan ko. Pinsan ko, yung pinaka-head ng post office sa Zamboanga. Tinago niya, binigay na kay Mule Amin, yun nung nagkaroon na ang nag-start na ang conspiracy. Alam ko may reply. There is a reply, but the reply, tinago, hindi binigay sa akin. So therefore, mahal na hari, kasi 2006 gumawa ng sulat, yung conspiracy ng buong mundo na binenta tayo ni Madam Gloria sa Amerika. At yan authored ni Norberto Gonzales na lahat ng BARM, lahat ng pangalan nandiyan. Pag December, supposed to be by December, magpunta na kami sa Manila. So may appointment ako kay Chairman Miswari. Si Chairman Miswari, galing siya nakalabas siya sa kulungan. Kasi kinulungan siya in 2006 2006 I think. Paglabas niya, nag-meet kami doon sa arena. Nanay ni si Ustad. Si Ustad, sino yung Ustad? Advisor Miswari yan. Advisor Miswari, isang Ustad. Na yun din ang nag-declare kay Alnas. Ang nanay niya. Yan ang... Grabe nanay niya, magkapatid ni Maas. Ang Ustad na yan ang inaano ni Chairman Miswari as advisor, personal advisor, naniniwala. Ustad Jain. Ang sabi ni Maas sa akin doon sa arena, wag muna ka magsalita, itago mo yan kasi maraming media doon, maraming report, may dala ka ba document? Sabi ko mayroon. Sabi niya, itago mo muna, mag-usap tayo doon sa isang resident, talon-talon. Yun ang resident ng tinirahan niya doon. Hindi siya nag-proceed doon sa Basilan, sa Ipu-Ipu. I-cancel niya ang trip niya papuntang Ipu-Ipu. Gusto niya ako makita muna sa bahay ng isang pamangkin niya, yun sa Talon-Talon. Noon nagpunta na kami doon sa bahay, sa Talon-Talon, binigyan ko ng ang titulo, ang dokumento ko. Tinitingnan niya ang cap. Ang cap ito, galing po ito kay Dato Mustafa, in-endorse kay Miswari para maghanak sa totoong apo. Pinigay ng mga Gaib Limaya sa akin ng mga Encantado in 2006 ang cap na ito. Kasama dapat yung mga artifacts. Hindi ko pa kinuha ang artifacts yan. Hindi pa pwede siya caretaker to. Pati yung dokumento ng Mapilindo. Okay. Only the cap. And the rest of the Mapilindo document, I give it. We send it, one of the emissary to Gloria. Nadia. It is Nadia. The name is Nadia. Okay. Which is father also retired colonel of Armed Forces of the Philippines. Okay. Sabi ko kay Maas, Chairman Miswari, if you support my brother, you cannot get what you want. Kung mag-support ka sa akin, saki ang loss in pound document sa pangalan ko. Ang sabi niya sa akin, hintay mo na. Magpunta ako muna sa Brunei. I will go to Brunei first. Upon my arrival in Brunei, we meet you in Sulu. That's it. Kasi nag-usap na si Alnas, si Brunei, si Johor, bago pumunta doon si Miswari.
Pagpunta niya sa Brunei, pagbalik niya, hindi niya na ako inanap. Which dineclare niya si Arnas. Ayun na siguro. Pero si Arnas nandito pa. Pumunta lang si Arnas doon sa Manila, nung doon na ako. Kaya nga, in December, nagpunta na ako sa Maynila kasi kailangan ko makahingi ng sulat galing sa Presidente. Yun ang advice. You were there in August. Yeah. So, before the end of 2008, we go by boat. Ship, 3 days, 2 nights, 2 days. We reach Manila and I meet also the cousin of Rajesh Hamidon. The cousin. Are they claimants also? Yeah, the retired army. Claimants na rin claimant. sila? That is Wahab Hamidon. We meet them and I stay in the house. So my support still continue. My support from Sabah, weekly 10,000 piso. Weekly. Support by all my followers, my royal family in Sabah. Only it was cut pagdating ng Arnas at saka asawa niya yung nagtatrabaho diyan sa palasyo, housekeeping ng palasyo. Ang tatay niya yung mag-open ng door ng car ng Sultan Brunei. Good. At least you are establishing the participation ng mga packagers ng mga konspirasiya, mahal na hari. So, your brother intended really to kill you in documents and even in fact, noong 2022, talagang kinuha ka niya. Okay. Besides the point for now, so, ang ini-establisher natin ay ang materiality, ang relevance mo as the pawaris. So nakikita natin na talagang ito ay programa ng kalangitan. So in 2009, yun na yung pagkita natin. Kasi kumbaga ikaw pinaalis ng Sabah, ako naman pinapapunta sa Sabah para hanapin ka. Yan yung irony ng ating kapalaran. Si Ama Ali, talagang gusto niyang hanapin ka. Pero ang sinagot ko sa matanda, ako ang babae, siya ang maghanap. Kasi kung ako ang maghanap, with the knowledge na alam ko ang ugali ng tausog, ugali ng mga hari, ako pang mapagkamalan na ako pa ang naghanap, which I do not like. So, in 2009, kailan tayo nagkita? August 26, 2009. By there, it all started, the power na nandoon na. Mag-isang taon ako doon sa Maynila, nag-coordinate na ako sa mga retired general, sa mga yung sinong pwede makatulong sa akin para makausap ko si Presidente. Pero walang nangyari. Dahil inuunahan ka ni Arnas. Hanggang tayo nagkita, pumunta na si Arnas ang represent nila. Okay, so, klarado, kaya naman kita kinuha. At dahil sa utos ng lolo mo na magbe-birthday this coming July 3, 2024. Ipasalamat natin sa kanya na siya ang humanap ng paraan para matupad ang ating kapalaran, ang propesiya na ang apo ng Malaysia, Philippines, Indonesia, Brunei, Singapore, Sabah, Sarawak, Kalimantan, lahat ito hanggang Inglaterra, hanggang Saudi Arabia at ng buong Lupasug Empire ay magkakaroon ng talagang merge of power with the heir and successor, heir apparent ng lolo. Yan ang sinasabi. They cannot find. Dahil ako ang binigyan ng mga lolo ng pagkakataon. So, in 2010, ito muna maisabi ako. okay. And September 23, 1999, September 23, 1999, mayroong group galing sa retired military, all officials in England. They go by Saga Group. They called Saga Group. So, nag-stay sila doon sa Tagungaro. At that time, I was a minibar in charge of the 1,000 room. So pagpasok ko doon sa isang kwarto, nakita ko talaga ang picture ng
grandma, Queen Elizabeth II, pati yung asawa niya. Kakabata pa, ka-classmate daw. So, naalam ko na, ginawaan ko siya ng special presentation of fruits, local fruits. So, I bring to the room. When I knock the door, they open me, wow, wonderful. They said, my grandson, my son. What is mean by this? I saw the picture. I said, that picture, that is my grandma. And then, nagsabi yung retired colonel, oh, nang sabi niya, my son, do not destroy the secret of the world. Yun ang pagkasabi niya sa akin. Ang sabi ko naman, why should I afraid to... blood is thicker than water. So, are you sure, son? My grandson, yes. Make a profile. Yun na ang pagpagawa ko ng profile on that date, September 23, 1999. Pinakawa ko yan sa isang business center. Profile was as Kiram. Correct. Kaya nga, mahal na hari, ako ang investigator mo, ako ang nagpatunay, ako ang gumawa ng struktura, ako ang nag-checks all over the globe. And congratulations, dahil sa Buckingham mismo, nandoon yung picture mong malaki, at diyan napapahiya ang claimants. I-continue natin. Okay. So, pag gigay ko ng letter, profile ko, sabi niya, my son, my grandson, I will handle this and give personally to the Queen Elizabeth II. So, half month later, there was only a reply that October 23, 1999, the Queen willing to visit me and in my place, Angela Hotel at the Horizon Club, scheduled 3 p.m. to 5 p.m. Na hinarangan ni? The Queen of England and the Queen Mother together with the Queen Mother. When they arrived, on that they were canceled that. Kinansila ni? Kinansel ni Mahathir, Dr. Mahathir, Sultan Brunei, and the head of state sa Karangdanday. Hindi nila ako pinagtagpo to meet the Queen, hindi. Pero may dala si Queen sa pangalan ko, Gamal bin Abdul Ghaffar, 10 billion US dollar, 10 B US dollar, iniwan doon. Bingo! Iniwan doon. Kaya pagkatapos ng 1999, 2000, I leave immediately to Johor Bahru to meet my eldest brother, Rajak bin Abdul Ghaffar. I stay in Johor Bahru for 3 years, from 2001, 2000, 2001, 2002, 2003. That's the one that is in connection with the Sultan of Johor, yes. Your brother. So, doon na ako sa Johor, nag-coordinate din ako sa Tiausaha of Almarhum Sultan Iskandar. That is Dato Sulaiman. Okay. Kuya Raja, napakaganda because... Continue natin ito. Yan. Kakilala na ako as the grandson of Baginda Abdul Rajak. Kaya nga, yung nagsulat ng si Aluhay to, si Federico bin Misori nagsulat kay Mahathir, nag-inform ako, naggawa ako ng isang 8 pieces of historical, pinadala ko kay Dr. Mahathir in 2002. Yun na si Mahathir, Dr. Mahathir, go to Brunei, yun nang binigay niya sa akin, IMM 13. Immigration 13, that is my name, Gamal bin Abdul Ghaffar. Kaya pwede akong magbigay sa mga tao ko. Kung may dokumento galing sa state government, pwede ko i-document sa work pass. Mahathir, tao ini Samoa. Mahathir knows all this hiding secret. But only they recognize my brother, not me. But Very I good. am the original. Correct. Yeah. Mahal na hari, we will be having a part 2 into this and I love to interview you para at least maintindihan ng lahat. Okay? So, makikita nila that all along, alam ng buong mundo kung sino ka, sino ako, at bakit nila pinapapatay in dokumento at ginamit ang ating misyon. So, in literal form, hindi ikaw ang pinaburan ng politiko, ng militar, ng konspirasiya, kaya walang kwenta ang BARM
ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao dahil yan ang ginawa mismo ng Malacanang. Because of that, walang karapatan mag-continue pa ng operation ang gobyerno ng Pilipinas. Deklarado, dahil ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao ang siyang tumayo na pader sa illegal constitution, revolutionary constitution na ipinalit nila doon sa 1978 constitution. So therefore, wala kayong magawa. Nandyan sa harap ninyo ang totoong Gamar bin Abdul Gapar, ang apo ng Malaysia. Kaya kung ako sa inyo, matuto na kayo at humingi na kayo ng kaparaanan para isurrender ninyo ang lahat ng testamento na hindi sa inyo, lahat ng accounts, lahat ng kaperahan dahil magkakaroon na tayo ng shutdown. Ibig sabihin, ginamit ninyo ang kapatid at to announce publicly, patay na po ang taong nagsumigasig na espiritu ni Cain para patayin ang kapatid. Pero siya ang pinatay ng mga kalangitan ng 7 Makdom para matuloy ang ating itinakdang ginintuang panahon. Maraming salamat Kuya Radja at papaalam tayo dahil kailangan na isunod ang part 2 sa susunod na araw. Masalam! Gandang umaga po. Continue po tayo part 2 sa interview natin kay Radja Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdul Rajak, Sharifah Sultan Gamar bin Abdul Gapar. Napakaganda yung ating interview kanina sa part 1 kasi talagang very excited ang apo para ilantad ang katotohanan, para ibigay na hindi lang siya nag-iisa. Yung gabay niya, which is Tunku Abdurrahman Putra Al-Hajj, the original Kiram, na siya yung gumawa ng ating Quran Nur Karim, no? From predecessor of Law 101, si Saiful Rizal, at mula pa sa pinakalolo, sila Sheikh Abdul Qadir Jailani, sila Lolo Baginda Ali Abdul Rajak, lahat po yan. Kaya binibigyan ko ng part 2 ang ating mahal na hari para at least maislabas niya na mawala na yung kanyang hinanakit dahil talagang naranasan niya humiga sa sahig during the kidnapping na talagang ginawa din ni Alnas na mahuli kami during COVID. Si Radja lang ang napuruhan kasi ako hindi talaga nila ako mapuruhan dahil alam nila kung paano ako lumaban dahil sa aking 2 anak na engkantado. Maraming salamat world sa pagtangkilit sa aking mga broadcast at ngayon talagang this is a one-on-one interview sa mahal na hari ng Southeast Asia ng Royal Imperial Lupusug Islamic United Kingdom of Sulu in North Borneo at ng ating kaharian sa Lemuria. Welcome again, mahal na hari. Bumalik tayo sa 1945 during the World War II. After the World War II in 1945, Tunku Abdurrahman Putra Al-Hajj. Why it is called Tunku Abdurrahman Putra Al-Hajj? Siapa ibni dia, siapa ibnu dia. The real Tunku Abdurrahman Putra Al-Hajj, 16 Sultan Husin Kamaluddin, ibnu 12 Sultan Muhammad Ali. Nag-disappear siya in 1945, nag-appear siya in 1946, pumunta siya sa Hague na nag-establish siya ng ICG and United Nations on the same year 1946. Hague, Netherlands. Yeah, Netherlands, with the 54 nation. United Nations International Court of Justice was established by Tunku Abdurrahman Putra Al-Hajj in the Hague, Netherlands. And that is the Commonwealth. That is right. After the establishment of the United Nations and the International Court of
Justice on the same year, they proceed to Manila. When they proceed to Manila, they appointed the third president of the Commonwealth as appointed president of the Philippine Republic in 1946, and they gave independence on June 3rd, 1946, together with the Queen of England, with the support of the Queen of England. That's why he was the one, siya ang nagbigay ng independence ng 12 June 1946 dahil to protect the Sabah in Sarawak. Okay. So, pinaprotektahan ang Sabah in Sarawak under the jurisdiction of the Philippine government. Dahil dito, gusto to take over the Taiwan and Indonesia, the Triple S, Singapore, Sabah, Sarawak. Yan. Kaya nga, noon panahon ni Tungko, he were always misunderstanding with the President Sukarno. Dahil diyan sa tatlong state na yan. Tungko is very wise enough. Pag-establish niya ng Philippines, bumalik siya. Pumunta siya sa Malaya, Semenanjung Malaya. Nag-propose na siya how to made an independence of Semenanjung Malaya. Dahil dito, by July 16, nakatakda yan. July 16, 1946. July 16, 1946. That the British North Borneo will be pulled out. So that's why Tungko, they take an advance to protect the Sabah in Sarawak through the government of the Philippines. Protect. Because they don't want to lose the Sabah in Sarawak in Singapore. That's why Tungko is wise enough. Since there is already protection of the Sabah, Sarawak, Singapore, they go to Kuala Lumpur, and then will reach the Kuala Lumpur, Semenanjung Malaya, Husin On endorsed the AMNO in 1946. That is called S46, Samangat 46. This AMNO is the founder of the 32 state. The 32 state was created by AMNO in 1300 AD by Saruk Abu Bakar bin Abdurrahman, known as Jainal Abidin Iskandar Durkanain as Raja Baginda. So, it will not succeed, wala nagtagumpay dahil si Tungko nawala ang Malayo sa Pilipinas. Malay lost in the Philippines, become Filipino. Dahil dito, nagbigay sa kanya ng dokumento ng AMNO, inayos niya. Tungko is happy. United Malay National Organization AMNO with the backbone of Barisan Nasional, Timbangan, and they also give another party which is the MCA, Malaysian Chinese Association, and also to the Indian MIC, Malaysian Indian Congress. So they made a coalition and formed for the formation to have an independence by 31st August 1953 in Malacca. In Malacca. Dahil ang Malacca, siya ang nag-rule ng buong mundo through the Lupasug Empire. Which was loaned to Malacanang. Known to Malacanang. It was only handled by Malacanang, Malacayang de Pertuan Agong, the first Malacayang de Pertuan Agong seated in Malacanang as Raja Sulaiman. Kaya nakikialam ang Malacanang sa Malaysia. Raja Sulaiman is a god of fire, Raja Kayan. Yeah. Raja Kayan, the origin of Raja Sulaiman. Dia orang halus. Dia orang halus. Dia pergi Sarawak
to marry the Princess of Santubong of Sarawak, Islama Jean. So the condition with the parents of Islama Jean Santubong, Princess Santubong, to make a bridge, gold bridge from Sarawak to Santubong, in 1 week accomplished by Raja Sulaiman, by God of Fire, Rajakayan. When Sharif Ali Barakat visited Sarawak to bring the religion, which is the Tiang Ilmo, which is the Hagsin Ilmo in Sulu, Tiang Ilmo in Malaysia, Brunei, and then with condition with the God of Fire. God of Fire said, Sharif Ali Barakat, anong intention mo pumusit ka dito sa Sarawak? Sabi niya, magdala ako ng true religion. Oh, true religion. Sabi niya, with condition, kung matalo mo ako, if I lose to fight with you, I convert to your religion. Oh? I convert. So natalo si Rajakayan, pagtalo niya noong panahon na 101. 101. 6 o'clock in the morning, si Rajakayan at saka si Princess Santubong, dalawa lang sila, pumunta na sila sa Brunei. Pagpunta nila sa Brunei, yun na nag-convert na sila to join the religion of Islam. Yun na pinangalan siya Raja Sulaiman. Yung pag-upo niya na doon sa Malacanang, siya ang pinatayo. Ngayon, sino may-ari pala ng Malacanang? Raja Sulaiman. Raja Sulaiman, the owner of the Malacanang. Kaya walang may makatagal dyan dahil minumulto talaga sila ng lolo. Before, the administrator through the kingdom of Malacanang is Raja Sulaiman. Buong Luzon, Visayas, and Mindanao under the control of Raja Sulaiman. Kaya nga maraming nagkiklaim, mahal na hari. Pero hindi nila namalayan na pumwesto si Raja Sulaiman sa Ligwasan, Mars. Mahirap mag-claim nang hindi mo malaman ang source of origin. Kasi kailangan natin, as a real one, we know the historical account. Kailangan natin sino ang pinanggalingan mo. Pero galing dito sa akin, kami lang, lineage ko lang ang pwede maggamit ng ibno. Ibang-ibang royal family cannot get this ibno. Only ibni. Only from my lineage can get ibno. Because the ibno is the source of religion. Okay, mahal na hari. Ibno. So that means that is the lineage from Prophet Muhammad? Yeah, that is from Prophet Muhammad. Okay. Now, marami kasi ang nagtataka na bakit tayo ay hindi lamang nagko-concentrate sa Islam. Kasi, di ba talagang pag sinabi mong Islam, radical, ISIS, lahat ito mamamatay tao. So yan ang naging resulta na binabaliktad natin ang kanilang pag-intindi na akala nila ang Islam ay mamamatay tao. Islam is a peace-loving people. Ito, maganda yung tanong dito, my beloved friend. Ang tanong dito, tinakda ang 4 na Bible na yan. Nakatakda yan. Bible of Hindu, Bible of Buddhist, Bible of Christian, Bible of Islam, Muslim. Ang Islam is united. Ang tayo tinatawag na Islam, paano natin malaman tayo Islam? Dahil gumagawa tayo ng 5 times a day. Ito lang, Islam. Ang ibig sabihin ng Islam, you have to pray 1 day, 5 times a day. You are called Islam. Tradition. Pero, kung hindi mo magawa yan, we are considered as Muslim. Kasi dito ipaniwanag natin. Kaya nga, nawala, disappeared ang Daria Sultan of Sulu. Jainal Abidin Iskandar Julkanay noon to know, Saidina Mahasari Maulana Abu Bakar Shariful Hasid in 1450. Dahil dito ang labanan, blood is to blood, blood is thicker than water, magkakapatid, magpipinsan, lahat ito, uncle,
nephew, magpatayan dahil dito sa trono. Nawala siya sa 1480, pumunta siya sa Vatican. This is a very, very good to unite all the religion. Pagpunta niya sa Vatican in 1480, they met the Pope John Paul I, his best friend. The real Sultan of Sulu, who his best friend is the Pope. Pope the first and Pope the second. So when they made the Pope the first, they create a one religion, that is the Roman Catholic, under the statue of cross. Because before, the sign of cross is plus. That is for Bible. North, east, southwest, plus. So they made it long down, become cross. Yung cross na yan, wala po tao yan. Ang nilagay ang tao, that is negative. Ang positive cross, walang tao. Walang nilagay. Yan si Jesus Christ. Wala. The real one. So the meaning, naggawa sila for 300 years, nag-lease. Ang Sultan of Sulu is the founder of trading. Galing sa kanya ang trading, hindi galing sa China. He is a good of trader because they don't want to fight. They don't want to lose the mankind. They don't want to fight among mankind to mankind, country to country. Ayaw niya po yan. Siya, maganda siya mag-trade, mag-lease. Kaya binigyan niya ang Spain to protect the 300 years, the sovereignty ng buong mundo for 300 years. Ang statue niya cross. Ang letter T na yan, that is 7 days. Letter T 7 days. Ang pahaba na yan, one royal family. One royal family. Ang Sunday, wife. Ang Saturday, husband. Ang Monday, son. Ang Tuesday, daughter. Ang Wednesday, son-in-law. Ang Thursday, daughter-in-law. Ang Friday, generation to generation, granddaughter and grandson. That is the true meaning of cross. Noong matapos na, before mag-ended ang 300 years, that Spain protect all the sovereignty of the Southeast Asia, nag-chartered the son of Pulalon Senior, because Pulalon Senior is Jamalul Alam. The son was thrown in 1857. You're Jamalul Alam, the junior Pulalon. Nag-lease siya for 100 years, date of 1878. Yun na. Nag-trade siya sa Overbeck and Alfred Den. Was signed in Likop Adam by Puti on January 22, 1878 to 1978, 100 years. Doon na nakaupo, nakatayo ang Queen, ang trono ng Queen Elizabeth I. Dahil sa England, maniwala kayo hindi, 3 king, 3 king and 2 queen. 3 king and 2 queen. Walang iba-iba queen nakatayo, king nakatayo, queen nakatayo, 5 lang. 3 king, 2 queen. Dahil lease. Kaya ang unang king tumayo, Sir King George IV. Sino ba siya? Kung talaga ka ay totoo. Who is the King George IV? Sino siya? Siya ay si Jamalul Kiram. Title lang, Sir King George IV is a title, but the real one, the Aka is Jamalul Kiram. Who is Jamalul Kiram? I don't want to give you the name. And the Sir King George V, ito na. Jamalul Alam, Sharif Pulalon. Brother to Sir King George VI. The Sir King George VI, ini, yang mama dia orang putih, British woman. Ang tatay niya, itulah si Panglima Kabubuan, the father of Muhammad Salih. Pag-anak, dinala niya ang British sa Saguda Buhayahan. Pag-anak niya, doon sila sa isang isla. Pinangalan niya na ang Saguda Buhayahan
nirehistro niya in 1958, yun as Dadiangas. Dadiangas, doon pinanganak si Queen Elizabeth II and his brother Diosdado Macapagal. Okay. Magkakapatid. Mahal na hari, napakaganda ng iyong pahayag, yung explanation ng buong mundo na ang decision maker para sa mga kaharian ay ang mga direct lineage natin na mga lolo from Shariful Hashim, mula pa kay Sheikh Abdul Qadir Jailani, kay Pulalon, na inaangkin nitong mga claimants. Now, ito ngayon, kaya nga tinitingnan ko, kaya nga sabi ko, yung mga bulag, nabubulagin ko pa ng husto, dito nila makita na naggigigil na rin tayo. Dahil bigla silang susulpot, gagamitin yung ating testamento, ang kasalanan ng Malacanang, tinotolerate. Ang mga packager, tinotolerate. Kumbaga, diyan natin makita ngayon kung paano maparusahan dahil sila ang nagpatagal at sila yung gumawa ng harang. So ngayon, since 2010 tayo nagmisyon, mahal na hari, na-declare kita kasama ang Raja Sulaiman, na yun ang sinasabi mo kanina, the power inside Malacanang. So hindi sila, kundi yung power ng lolo na nagmula pa sa Malacca, nagmula pa sa Saudi Arabia, sa Taif, na dugo ni Lolo Adam to Prophet Muhammad, kay Ama Ali, lahat ito nakikita na. So, dineclared ikaw in 2010, October 10, 2010. Kaya nga, ginawa nating code ng 10-10-10. So, by that, nakita mismo ng ating mga kasama na dumating si Jamalul Kiram II, si Pa Sahibul Gari Abdurrajak ng Maimbong Sulu, at si Sahibul Ray Permancha ng Brunei. Hindi siya namatay in 1946. Pinatay lang siya in testament para makagawa ng paraan na ma-establisar ang kaharian ng Brunei. Kasi nandoon siya, namatay siya in old age sa Brunei. Kaya nga, ang kaharian napunta kay Omar Ali Saifuddin dahil sa kapatid niya na asawa si Omar Ali Saifuddin III. So therefore, upon your installation declaration, meron ng ruling ang United Nations. Hindi rin binigay sa atin. Ang law of succession, pinapakita lang dahil sa from 33rd kay Ama Ali, 32nd yung isang sultan, 21 si Pa Sahibul, nandiyan iyan sa law of succession. Pero wala silang magawa. Kaya nga, mismo ang kapatid mo, kinuha ang pangalan mo. Kasi ikaw yung nakalinya eh. Noong 2005, nakalagay na yan. Nilagay na nila. So, napakatindi ng kasalanan ng mga packagers. Lalo na si BTA, no, si chairman, lalo na mga obispado na nagdala sa Vatican. Lalo na ang packager ng Malacanang. Kasi 2011, di ba, pinasabog tayo dapat doon sa gym ng Kabakan. Maalala mo yon? Can you still recall all of those? 2011. Okay. Di ba nagtaka ang mga tao, ang mga politika? Hindi sumabog ang grenade. Iyon. 3 ang grenade nilagay doon. Yes. Because pinatutuhanan ko na ikaw ang totoong sultan at kasama natin si Ama Pandala. Si Ama Pandala, kaya nga naging solid ang iyong appointment as the sultan dahil ang nagbigay sa akin ng patunay ay mismo si Angel Gabriel, na siya yung nagdala ng papeles natin, nakita natin sa platito, nilagay ko ang sulat kay Queen of England, kay King Abdullah ng Saudi Arabia, at kay Obama. Kaya alam ni Obama dahil dinala mismo ng anghel. 2014. Kaya nga, diyan mo makita yung intervention ng Divino Gobyerno dito sa ating ginagawa. Ngayon, gusto kong ibalik sa iyo at ikaw ang magpatunay ang kahalagahan ng 476 pages book na kinuha at ginamit ng OPAP dito sa claim ng Bangsamoro. Yan, unang-una yan,
autonomous region for Muslim Mindanao. That is ARM. Ang una-una yan. Ang buong ARM, ang buong katawan ng ARM ay si Dr. Mahathir. Ang brain ng BARM si Peter Ramos. Ang right hand ng BARM is Obama. The left hand of BARM is Noynoy. So, Mahathir stand on the faction group. All the faction group to go against the government, it was Dr. Mahathir program. That's why Dr. Mahathir, I am now in Malaysia. Before you die, you must recognize and inform semua rakyat Malaysia yang ikaw ay basala. Kau salah besar. Sebab kenapa kau sukung abang saya, bukan saya, nama saya. Itu yang masalahnya. Sekarang mesti bagi tahu cucu sudah ada di sini, bukan saya rampas Takhta Agong. Saya cuma cucu sahaja. Permintaan saya sama kerajaan Malaysia sekarang sama 9 raja-raja. Sebab yang mau keluar bukan lagi lelaki. Itulah aku, ambil saja bebas agama sama commanding in chief of NATO. Itu saja aku mau. Kalau kamu tidak lagi wujud dan tidak lagi sokong semua ini Mapilindo adalah mutual Mapilindo. Kita sekarang Malaysia, Philippines, Indonesia dan 76 negara ada utang kepada Balhak. Ada utang. Kau percaya sama tidak? Sebab kamu tutup ini hal Mapilindo. Ang Mapilindo, ayan ang Sululan registered. Sulari Island. That is G7. G7. Mapilindo. Volume 1-A. Pentagon File. Nandiyan sa Pentagon. Book of World Record. Volume 1-B Buckingham. Ayan ang code ko, Buckingham. Yan ang G5. Government 5. Kasi pinahiram ang Kingdom of Lupaso to protect by the England. Kaya nga in England, Commonwealth country na sila. Hindi sila makadeclare ng Commonwealth government. Only the Lupaso can declare the Commonwealth government. Kaya nga, pina-endorse kay Queen of England by the Sultan Jamaluddin II, Lupaso government, England government, Germany government, France government, Italy government, the code is Buckingham. Ano ba yung meaning ng, ibig sabihin ng Buckingham? Yan ang nakatakda. May real code. Borneo Utara Crown King Hussein Ali Muhammad Gamal Mamay Hassan Abdurrajak. Okay, explain it further na maraming nag-attempt kunin yung ating mga patunay yung sa archives. Maraming namamatay na inutusan nino? Dr. Mahathir. Dr. Mahathir gusto niya makuha ang kalahati ng sulat nandoon sa secret room ng Buckingham. How many Indian? Almost 200 Indian was died. Once they opened the door, the last one were alarmed. Per second they can open. The third, the last is alarmed. So, gantong. Yan ang mga sikreto ng lolo. Yan. Dahil ang secret file na yan, ang secret room na yan, kahit si Chas, ang sabi niya kay Queen Mama, gusto niya umupo ng king. Ang sabi ni Queen, ang tatay mo ay Prince Philip. Ako ay Queen, babae. Paano ka tatayo as king? Prince Philip, if the Pink Philip is king, you are the successor. You force me, you become a king. Go to the prayers room. Punta ka diyan. Gamitin mo yung dress ng lolo mo, Sir King George VI. Ay, matakot.
matakot. Hindi pumunta. Ako lang ang pwede kasi nakatakda ang pangalan. Paano yun nung pumunta si Alnas? Anong sinabi ni Queen Mama? Si Alnas, dinala siya ni Sakotan, saka siya Procarin. Ang sabi ni Alnas, dalahin mo dito si Mamay, hindi ikaw. Si Mamay ang gusto ko. Kasi mayroon akong 3 sikreto kikitain ni Queen. Wala na ang Queen. Hindi ko yan masabi na sa inyo. Ngayon, kalau Indonesia, kerajaan kita Malaysia, kerajaan Brunei, Singapore. Singapore pull out from Malaysia in 1965. Mayroon surat sumpah akuan. There is surat akuan sumpah, affidavit of Lee Kuan Yew. I saw it in the Royal Museum of Singapore. I go with the Queen. I read it, the affidavit. Anong sinabi na sa affidavit? Singapore is still part of Malaysia. Yung naka-archive. So now, as the grandson, Singapore was poured out through the advisor of Sultan Jamalul Kiram II, which is Amirul Umrah. Origin from Tuli-Tuli, Indonesia as Bantilan, in Sulu become Amirul Umrah and the advisor of the Sultan of Sulu, that binigyan siya regalo ni Lee Kuan Yew, the sister of Lee Kuan Yew, the beautiful Singaporean. Yun na si Pangyan Jamila. Pagbigay, ayun nang may anak isa. Yun na si Jolasby Chua. Jolasby is the only son from the sister of Lee Kuan Yew. Nung pinaupo na si Jolasby Chua ni Marcos, kasi may karapatan ang presidente magpaupo for 50 years. Appointed sultan, political sultan. Sinong president, prime minister, pwede magpaupo dahil yan sa 50 years. 50 years binigay ng anak ni Muhammad Salih, Paduka Muhammad Salih of Borneo. Yan na si Raja Anang Haji Hasan Pasang. Kasi si Mat Salih, ang totoong pangalan niya, Datuk Pasang. Ang alias niya, yung aka niya, 36 alias name sa buong mundo. Nagbigay si Jamalul Alam Haji Hasan Pasang ng 50 kataon 5 August 1963 sa Department of Foreign Affairs in Manila, Philippines. For 50 years, pwede na mag-eleksyon ang Mindanao, Malaysia, Philippines, Indonesia, and other country, pattern the America. Amerika ang sumasunod kasi ang Amerika dalawang party lang, Democrat and Republican. Before the American flag, ang circle ng style round, diba? Round. The circle of America is round. So when Abraham Lincoln was elected and mandated by the people of America as the Black President of America in 1776. They will remove the circle and put it straight. That is, he defined the true democracy. They will put in line government of the people, by the people, for the people, and to the people. Yun ang ibig sabihin. Okay. Mahal na hari, na appreciate ko ang pagbigay mo ng emphasis sa Amerika, which yan din talaga, the first country that has been given independence by the grandfather. No? Ang lolo pa rin natin ang nagbibigay ng mga otoridad sa bawat nasyon. So kung ang bawat nasyon, ang lolo din ang nagbigay ng otoridad, mismo ang government nila. Di ba, na-mention mo na sila din ang gumagawa ng political party. Sa Malaysia, UMNO, at yung isa,
na ano. So, dalawa palagi, that is the balancing. Ngayon, sa Pilipinas, ang Nationalista Party at ang Liberal Party, sila din yan ang gumagawa. So, therefore, kung ang lolo ang nagbigay ng patunay na sila din ang gumagalaw sa bawat nasyon, sila rin ang sa bangko. Kasi ang backup ng mga bangko ay galing pa rin sa atin. So therefore, ngayon sa Year of Accountability, kaya nga lumabas ang United Nations kasi nagkaroon ng konspirasiya sa bawat United Nations member dahil pinugaran ng claimants, which is the cabal. Yon, ang ating ginagawa ngayon is to reverse everything, recover everything, para mapatunayan na yun na yung pagkuha muli ng kayamanan. So, dito, gusto ko na malaman ng bawat nasyon na yung pinahiram sa kanila, isusuli na nila sa World Bank, Sovereign Philippines International na nandiyan na sa Pilipinas. Ang United Nations na binigyan ng otoridad as political, no, na paggamit, pag-ayos sa ngalan ng soberenya ay itinago sa royal family. Now, we, the royal family of the new generation, tayo ang aayos. Tayo ngayon ang nag-aayos ng sovereign power and authority as handed by the grandfathers. Meron tayong patunay. Si Lolo Pasang, the Emperor of China, kaya nga ngayon dito nakikita ko, bukas mahal na hari, birthday ng lolo mo, birthday din ng lola, kasi twin, si Princess Nazaria o Basilan, si Siti Mariam, kung ano yung pangalan ko, si Makiling, yung mga encanted names na iisa ngayon na nandito sa akin. Anong masabi mo ngayon doon? Kasi nakatakda ang July 3. Sa ngayon, wala na silang magawa kasi nag-ended na lahat ang Mapilindo. No? Dahil ang ended ng Mapilindo 2013, ang grace period 2018. Dahil dito, mayroon title binigay ng United Nations that 50 years was coded in the Philippines as Maria. In Malaysia, binigay ng United Nations coded as Abdurrahman. Maria for 5 president. That is recorded. Marcos Arroyo, Ramos Estrada, Marcos Aquino, Ramos Estrada Arroyo. Nag-end na po yan kay Arroyo. Wala ng authority si Noynoy, si Duterte, at ngayon si Bongbong. They are caretaker already because last Maria is Arroyo. Dito sa Malaysia, Abdurrahman, 5 Perdana Menteri kita, 5 Prime Minister nakatakda. That is recorded in the United Nations. 1 Abdurrahman, 1 Abdurrajak, 2 Hussein On, 3 Mahathir Mohamad, and 4th Abdullah and 5th Najib. Naglaro si Najib at saka si Arroyo, ginawa nila si Arnas bin Abdul Ghaffar sa pangalan ko, my own identity, both Philippine name and Malaysian name. Therefore, we have executed the sovereign warrant of arrest, which has been given to the United Nations, na yan yung ginagawa ngayon. So what can you say about that? Dito, kailangan we have to honor the 50 years dahil si Tungko is the wise man. Ginawa niya ang Rule 36 dahil namatay ang anak niya, Pinoy-Shun. Dahil ang Rule 36 na, that is the rule, the law of the human right. Kita sinipanggil hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Mampartahan kan negara dan rakyat. Tapi siapa yang bersala, pamimpin-pamimpin kita. Saya sebetulnya cucu negara Malaysia, cucu Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, mempertahankan hak-hak rakyat dan kedudukan negara. Tak akan lagi kita sokong ini, kita punya kerajaan. Yang betul
major agency. Police Diraja Malaysia, government. Immigration government, Pandaptaran government. Lahat ng 5 agencies, they are the government. Kasi, luckily, Malacca is still the depender of UMNO. Kung wala na Malacca, wala na ang Malayo. Believe me or not, percaya tamatida. Malacca is the one who saved the Malay. Not to be erased in this world. Taakan Malayo hilang di dunia. Cuma yang Barsala, pamimpin. Bukan ada salapati. Apa kata Dr. Mahathir? We are ordinary Malaysian citizen. Itulah kita ada banyak utang. Sebab kita manusia biasa. Salah. Kalau bukan UMNO, we are the sovereign Malaysian citizen. Yang hilang MIC sama MCE. Kasi the 3 component is the one who give independent to Malaysia. Terima kasih banyak-banyak Raja Gamar bin Abdul Gapar. Kita urusan selesai. Kaya wag ka nang mag-alala, natapos na natin iyan. So, napakaganda ang part 1, part 2 na binigay mo at iyan ang pa-birthday mo sa amin ni Ama Ali. Ngayon, sabi ko nga sa iyo, ang libro is ang Bible on the implementation of the divine justice. Pasensyahan. Una, dahil sa sovereign warrant of arrest sa kay Alnas bin Abdul Gapar kasama yung mga top officials na na-involve na na-mention mo sa iyong pananalita. Pangalawa, lahat ng kahoots, lahat ng kaalyado. Kaya, wina-warningan natin lahat na nagsasalita dahil diyan nababantayan kayo. Hindi na ako ang titingnan ninyo, kundi ang nagbabantay at ang naglilista. Maraming salamat at pinaunlakan mo, mahal na hari, itong special interview of the day from Lupasug Empire. This is Queen Helen Abdurrahjak, Elizabeth III. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Masalam. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Mega love shoutout po sa lahat ng mga nagkokomento ng positibo. Please like the video to support. At inyo pong i-share sa inyong social media communities. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel. God bless.